Powerful ang innovations na tampok natin tonight. Kabilang ang kuryenteng nagmumula sa dumi ng manok at lumot. Dinevelop yan ng mga grade 10 students. Tara, let's change the game! Green water algae o lumot. Dumi ng manok. At init ng araw. What do they have in common? Alam nyo bang nagpo-produce sila ng bioenergy na pwedeng maging alternative source of electricity? Kaya no electricity, no problem! Kasama sa mga alternatibong mapagkukunan ng kuryente, ang green water algae and poultry manure combo. Ginawa yung pangunahing component ng microbial fuel cell developed by a grade 10 student mula sa Quirino High School. Ang simpleng setup ng dalawang chamber, kaya raw makapagbigay ng aabot sa 2 voltahe ng kuryente. Sa isa pong chamber, doon po naiipon yung ating microorganisms na dala po ng ating organic matter. At meron po ditong isang anode electrode na kung saan po doon po dumadaloy ang ating protons papunta sa isang external wire. Iko-connect po ito sa isang multimeter para po ma-record yung voltage and current na na-produce po nito. And makakatulong po ito dahil since budget-friendly nga po and makakakales pa po yung negative effects ng electricity sa ating environment. Energy generating din ang homemade solar cell charger na ito. Na-develop naman by a grade 10 student from San Juan City Science High School. Dual purpose po siya. Pwede po siyang i-charge through solar. Lahat po kasi ng nandyan na materials is recycled. Para makabuo nitong solar cell, ang kailangan natin itong calibrated wires. Ayan. Siya yung nakakabit dito sa ating boost converter dahil dyan dumadaloy yung enerhiya o energy mula dito sa solar panel. Kahit prototype pa lang, napatunayan na nitong walang byproduct na masama sa kalikasan ang innovation. Yung boost converter po, siya din po yung nagko-control ng voltage na kailangan lang po ng appliances para na rin po makaiwas na masira po yung appliances na gusto po nating paandarin. Let's see how it works. So dito magsisimula yung proseso natin sa solar panel. Itong black na wire na to, ang tawag dito, regulator. Tapos ikakabit na natin itong ating homemade solar cell charger. Ngayon, mula rito, dadalo yung energy dyan at mapupunta siya dun sa baterya. Andyan yung baterya, dyan nakastore yan. Kapag gagamitin na natin siya, idadaan muna siya sa boost converter para ma-regulate natin, ma-modify natin yung kailangan lang na voltage na itong ating mga appliances. Tingnan natin kung mag-on itong electric fan. O, diba? Ganun-ganun lang. Gumana na siya. Dalawang game-changing innovation pagdating sa power generation. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game!